Diyos ko, nakakamiss yung dalawa kong anak nung mga maliliit pa sila. Ngayon kasi binata't dalaga na sila. Diba sabi, the best gift that you could ever give to your child is time talaga. So, make every second counts with your child or with your children. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. Wait lang. Hindi pa nag-start yung video. Natatawa na ako. Sorry. Kasi I decided to make a reaction video dun sa oldest uploads na si Ina and si Izun ang bida. Ngayon, nag-check ako ng mga old videos nila. Ang liliit pa nila. Natatawa na ako. Kaya bigla ko naisipan na gumawa nga ng reaction video and i-share ko sa inyo yung reaction ko. Para hindi ko naman solo yung saya, excitement, and yung, alam niyo yun, yung malulungkot ako kasi marirealize ko kung gaano kabilis yung panahon and ang lalaki na ni Ina and Izun. Anyway, this is a reaction video and then mag-Q&A na din ako after ng reaction video para medyo matagal yung bonding natin to netizens. Panoorin na natin yung chubby bunny ni Ina and ni Izun. 안녕하세요. 오늘은 chubby bunny 게임 챌린지를 할 거예요. Wait lang. Okay. Ina was only 7 and Izun was 5. Si Izun, talagang ano siya, matantrum siya nung bata siya. Tapos si Ina, every time na ganun yung brother niya, lagi din siya nababad trip. May pa ganun pa ng table. Sa sobrang stress kay Izun. Yan yung intro music ko before. 안녕하세요. 오늘은 자비버니 게임을 할 거예요. 자비버니 게임 챌린지를 할 거예요. 그러면 지금 시작해 볼까요? Go! Yung boses nila, very ibang-iba na ngayon, no? Si Ina pa cute yun pag nagpo-vlog kami. Just, gaga! Yung pinapaliit niya yung boses niya. Tapos, that time, hindi pa sila mahiyaing magkapatid. Kasi game pa sila sa gawa ng videos. 필요할 거는요. 마시멜로랑 도시랑 동그랑 필요 없어요, 그치? Wait. Diyos ko, ang tuki ko, napaka-cute pa. Ngayon, cute na. Buti nga nagsasalita pa sila sa camera. Ngayon, hindi na. 이렇게만 준비하면 되고요. 그리고 보여줄게요. 자비버니 게임은 이거 마시멜로를 한 개씩 먹을 때마다 자비버니를 외쳐야 돼요. 자비버니를 못 외치면은 지는 사람이 지는 거예요. Ay, nako. Napakaganda ni Ina sa chubby bunny video na to. Bagay kasi sa kanya yung long and curly hair. Pero ayaw niya nang gawin ngayon. Hindi ko na makontrol ang hair ng anak ko. Kung ano yung gusto niyang hairstyle, siya na yung gumagawa. Mapapansin nyo, si Ina, lagi siyang nakasaklolo kay Izun kapag hindi kayang i-explain ni Izun yung sasabihin niya. Palaging ganun si Ina until now, actually. 자비버니 게임을 이기면 상품이 있는데 그 상품은 과자예요. 이 과자는 초콜릿이에요. 초콜릿이에요. Okay. Sabi ni Ina, kwaza means kasi, snack. So, kinorek ni Izun, hindi daw yung snack. Chocolate daw yung prize ng mananalo sa Chubby Bunny. 이 초콜릿을 자비버니에서 승리한 사람이 먹을 수 있어요. 그러면 스타트! 가위바위보! Hindi. Wait lang. No, hindi magkatugma sa bato-batopic. Si Izun, na-stress sa bato-batopic. Ay, Diyos ko, itong batang to.
Okay. So, who's gonna eat first? Eugenie? Okay. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. 잘한다. Si Adrian competitive, gusto makakain talaga ng chocolate sa Chubby Bunny challenge na to. So, kahit nasusuka-suka na siya, pinilit niya talaga makip yung marshmallow sa ano niya, sa bibig niya. Okay, so sa first round, si Izu nang nanalo. Ay, Diyos ko, nakakamiss yung dalawa kong anak nung mga maliliit pa sila. Nagagawa pa namin tong challenge na ganito. Ngayon kasi hindi na talaga. Binatat dalaga na sila. Game. 일대양. 그러면 두 번째 판 게임을 시작하죠. 그럼 너 먼저 해. Chubby Bunny. Chubby Bunny. See? That's enough. Eugene. No. Oh, Eugenie. Si Ina, mahihain siya. Nagtatakip talaga siya ng bibig niya. Ayaw niya ipakita kung gaano ka-full na yung mouth niya. And very sport talaga si Ina kasi tinanggap niya yung pagkatalo niya. 주님으로 이거를 주겠습니다. Yay! 다음에는 더 재밌는 영상을 만들겠습니다. 그럼 안녕. Eugenie, say bye! Okay. Ganito pala maggawa ng reaction video, no? Sorry, tuwan-tuwa ako sa mga anak ko. Sorry naman. Diba sabi, the best gift that you could ever give to your child is time talaga. Kaya naman, sa mga bagong parents dyan, sulitin nyo yung oras nyo na alagaan and mag-create kayo ng maraming memories sa mga anak nyo habang maliliit pa sila. Kasi paglaki nila, nako, magiging limited na talaga yung time nila and attention nila sa inyo. And hindi naman natin sila mapipigilan sa paglaki nila. Makakamit sila ng mga friends nila na mas prefer nilang samahan and makabonding, ganyan. Kagaya na lang ni Ina and ni Ijun, diba? Always make sure na meron kayong time para sa mga kids nyo. More than the material things, time talaga ang gustong-gusto ng mga anak natin. Time to play with them, time to talk to them, time to go out with them, alam niyo yun? So, make every second counts with your child or with your children. Okay, anyway, isang video lang yung bibigyan ko ng reaction, ha? Okay, mag-move na tayo sa Q&A. Mabilisan lang to. Okay, this one. Ask ko lang po if totoo ba na talamak ang hidden cameras everywhere sa South Korea? I think before. Kaya lang, mas naging strict ang government sa mga hidden cameras. So, may mga, may batas na naginawa doon. And, regular na chine-check ang public toilets dito sa South Korea. Tapos, may hotline na din na nakadikit sa mga doors ng public toilets para pwedeng i-report kapag may nakita na hidden camera. Okay, sino kay Ina and kay Ijun ang introvert and extrovert? Si Ina ngayon, nagiging extrovert na siya ulit. She's enjoying going out na together with her barkada. And then si Ijun, masasabi ko na ba na introvert si Ijun? Ijun kasi likes playing outside and he also enjoys staying at home. So parang wala naman masyadong introvert sa magkapatid. Sa pamilya namin, si Alex ang introvert. Okay, kapag kumuha ka ng time sale item, pwede pa bang ibalik? Yes, pwede namang ibalik. So, pwede mo na lang siya iwan. Hindi ka naman required na
bilhin yun kapag nagbago isip mo. Hanggat hindi mo pa nababayaran, pwede mong ibalik. Actually, kahit after mong bayaran, pwede mo pang ibalik. Okay, ang mga kids ba nagdarasal? Actually, when they were younger, we would always pray at night. So, marunong silang magdasal. Marunong mag-pray ang mga anak ko. Kasi, tinuruan ko naman sila. Tinuruan ko din sila mag-pray ng rosary before ha. Ngayon kasi hindi na eh. Yung praying for them is like wishing kay Lord. Na pag may gusto silang hilingin, like, sana maka 100 sila sa exam nila, ganyan. So, sasabihin nila sa isa't isa, ay, nako, mag-ano ka na, mag-wish ka na maka 100 ka, ganyan. Mag-wish lang tapos hindi nag-aral no? So, ganun, okay, eto pa. I'm sure curious kayo, big deal ba sa isang Korean family na makapag-asawa ng foreigner na single mom? Okay, yung answer ko magbe-base ako sa experience ng mga friends ko and kakilala ko ha. Yes. Mahirap para sa isang Korean family na tanggapin na single mom yung mapapang-asawa ng anak nilang lalaki. Mag-share lang ako ng story. May friend ako na may asawang Korean. Pero, second wife siya. Kasi, yung unang pinakasalan ng Korean husband niya was a Chinese national. Pero, merong anak. So, hindi alam na merong anak. Nung nalaman ng Korean parents na may anak yung pinakasalan niyang Chinese, pinadivorce kagad. So, ang ending, naghiwalay yung Korean and Chinese and then, yung second wife is yung Pinay friend ko nga. Tapos, ito naman sa family ni Alex. May second cousin si Alex na wala pang asawa and nagpapahanap sa akin ng mapapang-asawa. Ngayon, may nirecommend ako pero single mom. Ang sagot kaagad sa akin ng parents, no. So, as in, ande. Gumanon sila, ande. Yan. Maraming cases na gano'n na hindi madaling tinatanggap na single mom yung mapapang-asawa ng Korean. Hindi lahat. Mostly nahihirapan talaga silang tanggapin na single mom yung mapapang-asawa or magiging membro ng pamilya. Pero may mga friends din ako na single mom and tanggap ng buong buo, pati yung anak, alam nyo, inadopt pa. Nasa Korea ngayon, yung mga anak ng Pinay. Tapos, meron silang visa. Kaya legal sila dito. Next, uso ba sa Korea ang magbigay ng tip? Hindi. Kung ano yung binayaran mo, yun yung service na matatanggap mo and you don't have to give extra money para sa extra service na binibigay nila. Dito sa Korea, makakatanggap ko talaga kayo ng the best and excellent service kahit saan kayo magpunta. Very nice sila sa restaurants, sa shopping malls, halos lahat. Wala talaga akong masabi sa service nila. Especially kapag nag-taxi kayo, so kung magkano yung bill mo, yun lang yung babayaran mo. Kahit may sukli ka pa, ibabalik talaga ng driver. Next. Okay. This is a funny question. Meron bang tricycle dito sa South Korea? Walang tricycle. Pero may mga motorcycles. Tapos, meron ding e-bike. May mga ganon. Tapos, may mga electric motor na ginagamit ng mga elderly. Hanggang ganon lang. Pero wala yung tricycle na kagaya sa atin. Next. Okay. Meron din bang ukay-ukay dito sa South Korea? Yes! Madaming ukay-ukay. And ang nakakatuwa, alam nyo? Kasi pinapatronize ng mga Koreans kahit second hand. Okay, next. How do I learn Korean? When I was in Korea, nag-self-study ako. May mga books na binili si Alex sa akin and then inaral ko siya on my own. And pumasok din ako sa center. May mga free Korean classes doon para sa mga kagaya ko. Iba-ibang lahi yung nagpupunta doon. Sama-sama kami sa isang klase. Tapos sabay-sabay kaming nag-aaral ng Korean. Ang maganda doon kasi pag nag-aaral ka sa center, Korean yung teacher mo. So you don't have any choice but to speak Korean. Aaralin mo talaga. And it took me 6 years before I got my citizenship. Tapos, hindi rin ako kagad naging fluent sa Korean. Practice lang talaga ng practice, ganyan. And pinakamahina talaga ako sa writing ng Korean. Sobra.
Kasi yung nakakalito yung spelling nila. Okay, next. Oh, last question na to ha. Ngayon po na may sarili ka ng family, nagsusupport ka pa rin ba sa family mo sa Philippines? I don't regularly send money sa family ko sa Philippines. But I always share my blessing sa family ko. I don't wanna call it as support eh. Mas magandang term and lagi kong ginagamit talaga na term is I share my blessing. So kung anong meron ako and kaya kong i-share sa family ko and even sa mga friends ko, nagbibigay ako. Yun. Kaya nga, sobrang saya ko kasi nakapag-provide ako ng bahay and ng sasakyan sa family ko sa Philippines. Ito na naman, baka sabihin nyo, nagyayabang na naman ako. Hindi yun kayabangan. May mga nagsasabi kasi na low-key bragging ako. Pero alam nyo, I always tell you to netizens na whatever we have right now, hard work talaga naming mag-asawa yun. So, nag-start din kami from scratch talaga ni Alex. And through hard work, tapos support namin ni Alex yung isa't isa. Kaya, kung anong meron yung family namin ngayon, and whatever I show sa mga vlogs ko, galing yun sa pinaghirapan namin. I'm not bragging. Sometimes, it's okay naman to feel proud, lalong-lalo na kung talagang alam mo kung saan nanggaling and alam mo yung hirap bago mo makuha yung isang bagay. So, I don't brag. Even yung sa farm, sinasabi ko na kay Abu G yun palagi. Hindi ko sinasabing sa amin yun. Hindi nyo yun maririnig sa akin. Sinabi ko kay Abu G palagi yun. Iko-quote ko lang yung mga replies ng Tunerizens kapag inggit, pikit. Hindi sa akin galing yun Ginamit ko lang, galing sa Tunerizens yun. Anyway, so yun lang. I upload to inspire, not to brag. So whatever I have right now, lahat-lahat, pinaghirapan ko yun. Pinaghirapan namin mag-asawa. Yun lang. Peace lang tayo. Love, love lang, Tunerizens. Okay ba yun? Sabi nyo, okay. Last na pala, masingit ko lang. Alibay ko na lang yung may nagtanong para ipakita or para mag-show off. May mga nagtatanong naman talaga sa akin kaya ako nagkakaroon ng idea kung ano yung ipapakita ko sa vlogs ko at kung ano yung sinishare ko. Kagaya sa shades. Madami talagang nagtatanong yan. Kesa naman isa-isahin kong replyan, i-share ko na sa vlog, diba? Kasi I don't have all the time in the world na mag-reply sa bawat question sa akin. So what I do, I answer, I share sa mga videos na ina-upload ko. So yun, may mga nagdi-DM pa nga sa akin, nagre-request, and kapag talaga may time ako, nagsisend ako kung anong model, kung magkano, nagsisend din ako ng link, ganyan. Why do I have to show off? Kung mag-show off ako, pinag-ipunan ko naman yun bago ko bilhin. Pinagtrabahuhan ko bago ko yun bilhin. And ginagamit ko naman talaga siya. Bala na nga kayo dyan. Bala na nga kayo dyan. Hindi ako, kung makikilala nyo lang talaga ako in person, you're gonna love me. So that's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching, and thank you so much to netizens. Nag-enjoy ako palagi na makachikahan kayo. If you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye!